Kapansin-pansin ang pagdami ng mga nagbabalik Islam sa ating mga Pilipino. Ngunit hindi pangkaraniwan na ang mga naglilingkod sa ibang reliyon ay ang siyang yumayakap sa Islam. Samahan niyo po kaming alamin ang mga buhay ng dating mga lingkod na ito noon. Ano ang dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam? Ano ang kanilang natuklasan sa kanilang bagong pananampalataya? Dito sa Mga usaping Sasagutin at lilinawin ng Islam at mga Muslim. Si Brother Ibrahim ay isang dating ibanghilista na born again, isang masigasig na lingkod sa kanilang sekta. So ako ay dating nangaral din sa Born Again, no? Nung kapanahonan ko, way back 1989, nung bago ako gumalit sa kolehiyo, napaka-aktibo ko sa school campus, no? Nung pagsaliksik at nagsama-sama sa isang fellowship. Hindi lang Born Again kasama ko noon, pati na mga ibang denomination, no? Katulad ng Baptist. So halo-halo kami. Ang pinag-aralan namin na isang evangelical, no? We are basing on the Bible itself. So yun ang doktrina sa Biblia namin pinag-aralan. Maliit pa ako, no? Natira din ako ng Mindanao nung panahon na yon. Way back 1970s nung time na yon. At pag may narinig ako na nung hindi ko nga alam yung sound na yun parang kakaiba sa aking pandinig. Sa kabila ng kanyang pamamalagi sa Mindanao, hindi pa rin niya dito nalaman ang tungkol sa Islam, hanggang dumating sa kanya ang pagkakataong mangibang bayan. Siguro hindi ako maging Muslim siguro kung hindi ako nakapunta dito sa Qatar. Gawa din na kasi matagal ako nagtrabaho dun sa Pilipinas. So nung napunta ako rito, mayroon lang nagyaya sa akin na isang kasama ko sa trabaho na isang sabi lang niya na, bro, sama ka sa akin kasi may pag-aaral nga sa Islamic Center. So hindi ko iniisip yun. Na sumagi sa isip ko na pagpunta ko, di ko nga alam kung ano Islamic Center na yun So nung time na yun. So siguro baka maring isang sign o may isang daan siguro na maaring magbigay sa akin ng way na makilala ko yung Islam. Hindi lubos akalain ni Ibrahim na maging ang mga Muslim pala ay naniniwala rin kay Jesucristo. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ngunit mayroon lamang pinagkaiba sa itinuturo na aral sa Kristyanismo. Nung bilang isang Kristiyano, matindi nga talagang paniniwala talaga ng Kristiyano sa kanya dahil nga siya nga yung Diyos anak ng Diyos. So kung titingnan mo talaga, sinasamba siya. Okay? Pero kung titingnan mo siya, in comparison to Quran talaga, sa Quran, iba. Kasi ang katayuan nga ni Kristo alayhi salam dun sa Quran ay isang dakilang sugo, no? Isang propeta ng Diyos. Kung balikan natin doon sa Biblia, maraming katuruan si Kristo doon na talagang Islamic ang dating. Hindi na napansin ng mga kapatid natin. Yung pagtuturo na may isang Diyos na dapat sambahin at wala ng iba. Wala ka nang itambal sa kanya, no? At tinuro pa niya na dapat makilala ang dakilang Diyos at siya ay sugo. So marami siyang mga talata sinasabi doon, bagkus yung mga Kristiyano o yung mga kapanahon na hindi naniwala sa kanya. So ito ay na-convert sa Quran dahil doon sa Quran at marami ding talata doon na nagsasabi talaga siya sugo. Doon sa Suratul Maryam, no? Kung saan sa pinanganak, no? Halimbawa dun sa milagro na ginagawa niya sa Biblia, kung mapansin niya, unang milagro niya sa Biblia nung isang pista, no? Okay, inuman, at ang milagro siya ng isang alak, no? Pero kung ikumpara natin sa Quran, ang unang milagro niya, yung ilang buwan lang siya, no? Yun ang unang milagro, nagsalita siya dahil pinagtanggol ang kanyang ina. Pinag-aralan at siniliksik ni Ibrahim ang mga aral ng Islam at ang kanyang kaalaman mismo sa Biblia ang nagatid sa kanya tungo sa pananampalatayang ito. So malaki ang bagay ang Biblia dahil kasi yun ang pananampalataya namin, madali lang namin ma-relate doon sa Quran. Kasi minsan may mga istorya doon na mabasa mo doon, kaya lang
may mga pagkakaiba lang. Pero mas madali. Hindi ako nahirapan tungkol dyan. Kasi ako bilang Kristiyano nung araw kasi, siyempre ang pananampalataya namin ay nagbabatay lang, no, sa Panginoong Jesucristo, no, yung paniwala namin sa pamagitan ng kanyang dugo. Kami ay naligtas sa pangalan, no. Kung mabanggit ko yung John 1:1, no, yung Panginoon, yung salita niya, na sinabing salita doon ay si Jesucristo, na siya ay yung ang Diyos ay nagpakatawang tao at bumaba sa mundo, na siya ay si Jesucristo para iligtas yung kasalanan. Pero nung nalaman ko pala ang pagtuturo sa Islam pala na